Good day! You're listening to J1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1K Top Facebook. Here's your message for today. I would ask everyone to let us pray. Amen. Let us close our eyes. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na binigay niyo sa amin. Lord, salamat dahil until now, Lord, hindi pa po kami inaantok dahil gusto po naming marinig yung mga revelations mo pa. Yung key para kami maging successful, yung susi para kami yumaman, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw po yung nagtatalaga sa bawat isa, Panginoon. Lord, i-ready niyo po yung bawat isa dahil alam ko hindi pa po natatapos dito ang aming pag-aaralan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon. At patuloy na i-anoint niyo po yung aking labi, Panginoon. Nawa, Lord, sa gabing ito, hindi po ako yung makita, kundi yung kabanalan mo yung makita sa gabing ito. Lord, maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, alam ko po na sa dinami-dami ng topics na ating napakinggan ngayong gabi, alam ko na sobrang yaman na natin. Amen? Alam na natin yung mga key, alam na natin yung mga susi kung paano tayo magiging mayaman. Amen po ba? Amen. Parang mahina pa po. Amen po ba? Amen. Dahil napakabuti ng Lord sa buhay natin, gusto pong i-reveal sa atin ni Lord kung ano pa po yung mga bagay na dapat nating gawin. Kung paano tayo magiging successful in life. Amen po ba? Ready na po ba kayo? Amen. Our topic for tonight is all about God's prosper as not to raise our standard of living, but our standard of giving. Amen. Naintindihan niyo po ba? Ay, hindi po. Amen. Gusto ni Lord na bigyan tayo ng masaganang pagpapala sa ating pamumuhay, pero para gusto rin ni Lord na yung bigyan tayo ni Lord ng standard, tuturuan tayo ng Panginoon paano ba yung standard na pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Kaya po ba nating gawin 'yon? Ay, nako, hindi po natin kaya. So, ito yung question. What are we going to do for letting to know our standard of giving? Ano pa po kaya yung dapat nating gawin? Paano natin magagawa yung standard of giving? Amen. Ready na ba kayo? Amen. Number 1, here are the 4 steps of God's standard way of giving. Okay, number 1, having a heart that willing to share to the needy. Sabi po dito sa Luke chapter 3 verse 10 to 11. Okay, sabi sa chapter 10, Luke chapter 3 verse 10 to 11, tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, kung mayroon kayong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala, ganyan din ang gawin ng may pagkain. Amen. Kung paano tayo hinihipo ni Lord para magbigay sa kapwa natin, sabi nga dito, having a heart that willing to share to the needy. Siyempre, may mga may mga kapatiran tayo na sa paligid natin na nakikita natin na minsan nagigipit sila, minsan wala po silang pamasahe papunta sa church kasi yung ibang church member natin is nakatira po sa malalayong lugar. Kami rin po, dati dyan lang po kami nakatira sa Riverside, ayan po, sa may tabi ng palengke. Pero sa biyaya ng Lord, nakabili po kami ng bahay sa Angono. So, binibless pa rin kami ni Lord kahit napakalayo ng lugar namin, nakaka-attend kami dito. Amen. So, napakaswerte po ng iba sa atin kasi yung bahay natin malapit lang. Amen po ba? Amen. Kaya po nating magsimba every day. Amen. Dapat
dapat wag po tayong absent kasi napakalapit lang po ng house natin compared to sa mga kapatiran nating malayo yung bahay. So, dahil lingkod tayo ng Panginoon, dapat magkaroon tayo ng discerning spirit kung sino yung mga kapatiran na dapat nating tulungan. Amen. Amen po ba? Kaya po ba nating magbigay sa sa kapwa natin? Ako mahina. Kaya po ba nating magbigay sa sa kapwa natin? Amen. Kung dahil kaya niyo po magbigay, lalapit po ako sa inyo pag wala akong pamasahe. Amen. So alam niyo naman po yung dapat nating gawin as a Christian. Kailangan nating mahalin yung kapwa natin. 'Di ba? Yan naman nakalagay sa ating loving God, loving people. Kung paano natin minamahal si God, ganun din po yung dapat na ibigay nating pagmamahal kay Lord. Amen po ba? Even yung mga walang pagkain, 'di ba? Kanina yung ugali kasi dati, pag may nakikita ako mga namamalimos, mga pulube sa daan, hindi ko talaga sila pinapansin kasi sabi ng mama ko, hawak daw sila ng sindikato. Sabi ni Pastor Glenn kanina, di ba, kasalanan daw ng gobyerno natin bakit sila namamalimos, bakit wala silang makain. Pero turo sa akin ng nanay ko, baka sindikato daw yung may hawak sa kanila kaya hindi talaga ako nagbibigay. So, kanina na-remind ako na kailangan pa rin natin silang bigyan kasi anak sila ng Diyos. Amen? Kanina, pumunta ako, bago ako mag-practice, pumunta ako sa palengke, kumain ako ng fishball, tapos may kumakalabit sa akin bata. Sabi niya, Kuya, akin na lang yung fishball mo. Sabi ko, nagugutom na nga ako. Pero binigay ko pa rin kasi kinokonvict ako ni Lord, dapat i-share ko yung food na kinakain ko kasi baka nga talaga wala silang pera. So, salamat kay Lord. As a Christian, alam na po natin yung dapat nating gawin. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik kasi ito yung will ni Lord para sa atin. Amen po ba? Ito yung dapat nating gawin. Amen po ba? So, ito yung number 2. To become a blessed giver. Amen? Gusto po ba nating maging blessed giver tayo? Amen? Taas nga po ba yung kamay, sino yung mga blessed giver dito? Nako, 10 lang yung nabilang ko. 10 lang yata, 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, gusto kong makita, gusto kong malaman nyo na napaka-importante po na maging blessed giver ang bawat isa sa atin. Hindi lang po dapat 10, dapat lahat po tayo. Amen po ba? Sabi po sa Acts chapter 20, verse 35, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. Amen po ba? So, kasi may times na nung bata pa ako, sa first church namin dyan sa Cainta, pag Christmas party kasi laging nagbibigay ng mga gifts. Diba? Maraming iba't ibang gifts kasi sobrang blessed sila kapag Christmas. Diba? Siyempre parating yung mga bonus natin. So kami, nung bata pa ako, siyempre that time wala pa po akong work. Tapos yung papa ko that time is nagkasakit. So wala nga po kaming Noche Buena, doon na kami nag-Noche Buena doon sa church nung Christmas party. So, ayun po, inisip ko po noon, kailangan kompleto kami magkakapatid kasi maraming gifts na ibibigay. So, sabi kasi dito sa Bible, mas mabuting ikaw yung magbigay kaysa ikaw yung tanggap ng tanggap. Amen po ba? Ano bang gusto niyo doon? Yung ikaw lang po yung tumatanggap o ikaw po yung nagbibigay? Siyempre, dapat yung nagbibigay kasi lahat po na nagbibigay, mayaman. Amen po ba? Amen. Kung gusto natin maging mayaman, dapat magbigay po tayo. Amen? Wag po laging yung bulsa natin, wag po laging nakasara, dapat laging naka-open. Amen? Kaya po ba natin gawin yon? Amen. Nakabukas na. Si Sister Beverly daw, kabukas na po. So, lapitan niyo po siya mamaya. So, number 3, to excel in the grace of giving. Sabi po sa
2 Corinthians chapter 8, verse 7. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag ng kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Amen. Dahil mga lingkod na tayo ni Lord, na-practice na tayo sa ating pananampalataya, sa pag-share ng Word of God, yung kasipagan po natin sa ministry. So, na perfect na natin lahat 'yan, 'di ba? Yung mga ganyang mga ministry. Pero try naman po nating magkawang gawa tayo. Amen. Alam ko may mga kapatiran po tayo dito na na tumutulong sa mga kabataan. Ginagamit nila yung pagtulong para mag-win ng soul. Mataas po mong kamay, sino yung gumagawa nun? Amen. Yung dati ko pong bilib na bilib po ako sa dati kong nanay, si Ate Bibe. Ayun, kasi sa ibang cell po namin dati, tinutulungan niya po yung mga magkaroon ng trabaho, yung mga tambay sa bahay, bigyan ng work para magpagamit sa Panginoon. So, syempre, gusto ko rin, pag binless ako ni Lord, someday gusto ko maging millionaire, 'di ba? Kasing yaman ni Manny Pacquiao. So kaya ko pong gawin 'yon. Amen. 'Di ba? Kung kayo nga gusto niyo mayaman, 'di ba? Kaya niyo gawin, kaya niyo tumulong sa kapwa niyo. Amen po ba? So patuloy po na patuloy lang po nating i-exercise yung the way of giving natin. Amen. So hindi na po uso sa mga anak ng Diyos yung nagdadamot sa kapwa. May ginagawa niyo pa po ba 'yon? Yung nanghihingi ng tulong yung kapwa natin tapos hindi natin tinutulungan. 'Di ba hindi na po kasi anak na tayo ng Diyos. Amen. Lahat po ng anak ng Diyos dapat giver na. Amen po ba? Dapat lahat ng anak ng Diyos may discerning spirit sa mga nangangailangan. Amen po ba? So ito yung ng pang-apat, put an action in everything that we do. So kailangan po nating hindi lang puro salita, dapat idaan po natin sa gawa. Amen po ba? Sinasabi natin nagbibigay tayo. Sabi tayo magbibigay ako sa gawain ng Lord. Magdo-donate po ako ng LCD sa church. Magdo-donate po ako ng drum set. Pero hindi naman natin ginagawa. Dapat may gawa. So sabi po sa verse, James chapter 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. So sinabi na rin kanina to yung verse na to. So kapag puro salita lang yung ginagawa natin, sabi lang tayo ng sabi na gagawin natin to, pero di naman ginagawa. So patay po siya. Amen? Di ba napakapangit, mga Kristyano na po tayo, yung paggawa po natin is sa paningin ni Lord, sa paningin ng Diyos, patay pala. So napakasakit po yon. So kapag sinabi po nating tulong tayo, tumulong po tayo, gawin po natin. Di ba? Amen? Amen po ba? So alam ko yung napakalakas mag-amen, ginagawa po palagi yon. Di ba? Amen. Ito po yung ito po yung mga susi, key to have a prosperous life of giving. So, ito po yung verse na itatakal natin, kung paano po ba magiging prosperous yung pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11. Verse 10, ang Diyos ang nagbibigay ng bining itatanim at ang tinapay ng makakain at siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Amen. Sabi po sa verse 10, si Lord po yung nagbibigay sa atin ng mga binhi, mga blessing sa mga anak ng Diyos. Siyempre, kapag giver tayo sa church, siyempre binibless tayo ng Lord. Amen po ba? So, yung binhing iyon na ibinigay sa atin ni Lord, dapat gagamitin po natin sa tama, sa kabutihang loob, sa pag-share po ng tulong,
sa mga kapatid po natin na nangangailangan. Amen. Alam ko naman yung sa mga kapatiran naman natin dito is mayaman na po eh. So, kailangan po nating tulungan is yung mga kapatiran po natin, yung mga sinesel groupan natin sa labas. Taas po ang kamay, sino yung may cell group na? Amen. So, yung mga may cell group, syempre, pag pumunta tayo sa bahay ng sinesel groupan natin, di ba, dapat hindi po sila yung nagpapamerienda sa atin. Di ba, may mga iba sumasama lang sa cell group. Excited sila, sama daw silang cell group kasi may merienda. Di ba? So, wag po tayong ganon, di ba? Cut daw. So, pagsasama po tayo sa cell group, dapat mag-prepare din natin yung bulsa natin. Kung mag-open tayo ng cell group, syempre kasama yung bulsa. Amen po ba? I-ready po natin yung bulsa natin kasi malamang gagastos tayo. So, paano tayo gamitin natin yung pera natin to win soul and make them disciples? Amen po ba? So, yung mga magpuput up na po ng cell group, alam niyo po yung dapat niyong gawin. Amen po ba? Sabi po sa verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen. Sabi nga po dito, napakagandang verse po nito dahil tinakal dito na pasasaganahin daw po tayo ni Lord. Amen. Amen po ba? Rumaragasang blessings po yung yung ibubuhos sa ating Panginoon. Ibubuhos sa atin ni Lord. Sabi ko po sa Malakias 3:10, di ba? Bubuksan yung durungawan ng langit para ibuhos yung masaganang pagpapala sa mga nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Taas po yung kamay nga, ma'am, kung sino yung lagi nag-o-offering kay Lord. Every Sunday, every midweek service, ayan, Power Cell, nag-o-offering. Di ba? O medyo hindi ako nakapagtaas. So syempre dapat natin gawin 'yon kasi nakalagay sa Bible po 'yon. Syempre yung susi po ng blessing is yung pagbibigay sa gawain ni Lord. Sabi dito, guys, sa gayon darami yung magpapasalamat sa Diyos dahil sa iyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So patuloy na nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi marami tayong natutulungan sa pamamagitan po ng pagbibigay. Amen po ba? So, ito pa po yung isang susi. Ito, marami pa pong susi ito. Number 1, a wholeheartedly way of giving. So, marami po akong kakilala na na nagbibigay sila pero hindi tao sa puso nila yung pagbibigay. Tama po ba 'yon? 'Di ba hindi? Dapat kung magbibigay tayo, dapat bukal sa puso natin yung pagbibigay. Sabi nakalagay dito sinabi ko, wholeheartedly, dapat buong puso. Amen. Buong puso tayo magbibigay sa gawain ni Lord kasi kagaya po nung babaeng balo na nag-offering sa offering box nung church nila. Pero ayun na po yung pinakahuling sentimo ng na ibibigay niya. So, anong ginawa niya? Hindi siya nagdalawang isip para ibigay yon, di ba? So, may isang mayaman din na nakatingin doon sa babae na binigay niya ang laki-laki ng in-offer niyang offering kay Lord. Pero nakita natin kung sino yung kinalugdan ni Lord doon. Siyempre yung babaeng balo na binigay yung the best offering ng buhay niya. Hindi na niya inisip kung kakain pa siya sa isang taon, 'di ba? Kaya po ba natin gawin 'yon tulad nung babaeng balo? Amen. Hindi po kayo nag-amen kasi siguro yung iba sa atin takot magutom. Amen. Takot po tayo magutom kasi yung iba sa atin papayat, 'di ba? Mas maganda rin magutom sometimes. Diet din pag may time, 'di ba? Diet din pag may time para mas maganda sa mga anak ng Kristiyano, dapat sexy, 'di ba? Dapat fit yung katawan. 'Di ba? Kaya po alam ko titignan po ni Lord sa Sunday yung mag-o-offering, 'di ba? Nakikita ni Lord yung mga puso natin. Kaya nating gawin i-offer yung 1 month ng kita natin kay Lord.
Try natin sa Sunday. Sigad na lang yung mga nakakaalam nun. Kaya po ba natin gawin yon? Amen. Ako, naririnig na ni Lord yung sinabi nyo. Amen. Dinig na niya. Saka bawal sa mga anak ng Diyos yung nagsisinungaling. So, number 2, concerning others. Dapat magkaroon po tayo ng concern sa mga natin, sa mga kaibigan natin, sa mga churchmates natin, sa family natin. Amen. Magkaroon tayo ng concern sa kanila kasi napakahalaga. Part tayo ng family, part tayo ng family ng JE1. Siyempre, sabi kanina nung mga nagdaang preacher natin kanina, JA1 family tayo. So kapag JA1 family, dapat tulong-tulong, dapat nagkakaisa tayo. Amen. Kung pakiramdam natin, may mga kapatiran tayo na malungkot, discern din pag may time. Dapat discern natin, may mga church members tayo na feel natin na kailangan ng tulong. So we should show our love to them. Pakita natin yung pagmamahal natin sa kanila, yung concern natin sa kanila na dapat magbigay tayo ng tulong sa kanila. Amen. At alam naman natin na si Lord yung masaganang magbabalik ng mga blessings. Amen po ba? Okay, number 3, expressing our love to the needy by giving. So, syempre, kilala naman natin yung mga mahihirap na tao na kailangan ng tulong. So, tulungan po natin sila. Wag po tayong mag-aatubiling wag tumulong. 'Di ba? Alam naman po natin yung parable ng The Good Samaritan, 'di ba? So, kahit hindi niya po kakilala hindi po niya kakilala yung dayuhan na binugbog sa daan, pero tinulungan pa rin niya. So, yung The Good Samaritan is the best example ng pagtulong. Amen. Yung mga nahihirapan, yung mga kapag sumasakay ako pag pupunta ako ng work, laging may umaakit, lagi po may mga umaakit sa mga jeepney, nagbibigay ng sobre para sa The Good Samaritan daw. So, ako nagbibigay ako kahit lang. Siyempre, yung totoo, bibigay ko 10 piso, 20, kasi yun lang yung laman ng wallet ko. So, alam ko naman na makakarating naman yun sa mga dapat tulungan. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya kapag may mga nakakasakay kayo, kahit yung mga badyaw, kahit 5 piso bigyan nyo. Kahit makukulit sila. Di ba? Kasi anak sila ng Lord. Tao tayong lahat. Siyempre, lahat ng tao dapat magtutulungan kahit hindi mo tulungan mo. Amen. Kung yung mga sabi yung mga yung mga boyfriend natin, yung mga girlfriend natin is tinutulungan natin. What more pa yung mga kapwa natin? Pare-pares lang tayo magkakapwa. So, kailangan po nating gawin yung the best giving na dapat po nating i-offer sa kanila. Amen po ba? Amen. Gising pa po ba kayo? Alam ko po nakakaalis po ng antok yung kinain natin kanina. Amen po ba? So, natutuwa naman ako kasi dilat na dilat po yung mga mata ninyo. Amen. At alam ko excited tayong marinig. Paano po ba yung tamang pagbibigay? Amen po ba? Okay, next is be generous giver. So, dapat po maging generous tayo sa pagbibigay. So, next is there is a power in giving. So, alam nyo, kanina ko lang ito nalaman. sa pagbibigay pala natin, meron palang power. No? Meron palang power na ibinibigay sa atin si Lord sa pamamagitan ng pagbibigay natin. So, gawin lang po natin to kasi ito po yung dapat po natin gawin. Ito po hindi ko po ito sinasabi dahil gusto ko lang. Sinasabi ko po ito dahil ito po yung utos ng Diyos. Amen po ba? Okay, giving thanks to God for all the blessings that God has given us. So, patuloy na magpasalamat po tayo sa Panginoon. Siyempre, saan po ba nanggagaling yung mga blessings na natatanggap natin? Di ba kay Jesus Christ lang po? So,
patuloy natin yung magpasalamat. Siyempre, gamitin natin yung mga talents natin, yung mga talents natin, yung mga gift na binigay ni Lord sa atin para papurihan ng Panginoon. Siyempre, hindi lang po yun, siyempre kasama na rin yung pagbibigay sa gawain niya. Amen? Kasama na rin yung pag-offering. Kapag pag may mga gawain tayo na kailangan magbigay ng pinansyal, siyempre, makilahok tayo, makisali po tayo. Kasi part po tayo ng church. Amen po ba? So, ito po yung hindi ko na po nilagay dyan. Yung isa pang susi. Ito, napaka-importante to. Dapat, buong JA1 family dapat malaman to. Okay, we should bless the man of God. Amen po ba? Amen. Kung nakikita po natin yung ating pastor is nakita natin na naka-t-shirt, naka-pants, di ba? Nakadamit po. Pero tayo mga church member, parang bine-bless tayo ng Lord. Mas maganda yung shoes natin, mas maganda po yung damit natin. Dapat yung man of God, dapat mas maganda yung damit na dapat suotin. Every time na magpipreach siya, every time na tatayo siya sa stage, dapat mas maayos yung gamit niya. Amen. So, natry po namin naming family to, na yung dati po naming pastor, kasi nung time na binless kami ni Lord, doon sa Angono po, kada Sunday service po, nagbibigay po kami ng financial. So, dapat kung magbibigay tayo ng financial na pangailangan ng man of God, syempre hindi na po dapat malaman yun ng mga hindi na po dapat malaman yun ng mga ibang church member. Abot na lang po natin. O kahit lagay natin sa sobre. Pastor, para po sa inyo tong love gift na to. Amen. Kaya po ba natin gawin yon? Amen. Dapat kung anong kay ganda-ganda ng suot natin, dapat mas maganda yung base ng man of God. Amen. Amen. Nung birthday po ba ni Pastor, ano kayo yung the best gift na na-receive niya from his member? 'Di ba? Ano po? Pag-ibig. O yun, tama po yun. Siyempre, yung pinaka-the best gift na dapat ma-receive ng ating man of God is dapat yung pag-ibig daw na, sige, pag-ibig, yun yung pinaka-importante, pag-ibig, siyempre, kondo daw. Kondo, Apple, laptop. So, laptop, ginagamit siya para mag-prepare ng mga preaching every Sunday. So, dapat, yung sobra-sobra po yung laptop sa bahay, yung sobra-sobra po yung kondo sa bahay. Kondo sa bahay. Yung sobra-sobra po yung kondo, sobra-sobra na po yung kayamanan nyo, we should donate here in our church. Ayun. Si Pastor po, masagana pong i-receive yan. Amen? Kasi yan po yung blessing galing kay Lord. Diba? And nawa, sa gabing ito, hindi ko na po masyadong pahabain kasi marami pa pong susunod sa akin at alam ko na antok na po kayo. So, kailangan, as a Christian, sana turuan po natin yung mga puso natin. Turuan po natin yung bawat isa. Magturuan po tayo na sa pagbibigay natin sa Panginoon, hindi laging sarili lang natin. Hindi lang tanggap ng Word of God, pero hindi natin bine-bless yung nag-share ng Word of God. Amen? Amen. Sa gabing ito, sino na po ba yung kino-convict ni Lord na magbigay sa man of God? Nako, ang lakas na. Ulitin ko nga yung tanong, sino na yung kino-convict ni Lord na magbigay ng blessing sa man of God? Amen. So, naririnig yan ni Lord. So, naka-record yan sa heaven. So, kung sino man yung hindi tutupad, si Lord ang bahala sa inyo. Amen? So, salamat po sa Panginoon at alam ko marami po tayong natutunan sa gabing ito. To God be all the glory.